Namatay ang isang miyembro ng pamilya at maraming naiwan na lupa at ari-arian, pero hindi mo alam ang iyong gagawin. Nako, problema yan. Ang mga katanungan na ito will guide you kung ano ang dapat mong gawin kung sakaling nasa ganito kang sitwasyon. Una ay sino nga ba ang mga heirs o mga tagapagmana ng yumao? Pangalawa is meron bang last will o huling habilin ang yumao? Pangatlo, ay in agreement ba ang mga tagapagmana ng yumao? Pang-apat is ano-ano nga ba yung mga lupa at ari-arian ng mga yumao? At panglima, ang mga ari-arian ba na ito is divisible or indivisible? Una, i-determine nyo po kung sino ang mga legal heirs. Makakabuti po kung gumawa kayo ng family tree para mas madaling i-trace kung sino-sino nga ba ang mga tagapagmana. Meron bang surviving spouse o asawa na buhay ang yumao? At sino ang mga anak ng yumao? Kasama po sa mga anak ang legitimate, legitimated, legally adopted, at illegitimate. Ang isa pong legitimate child ay ito po yung anak ng legal na mag-asawa. Ang legitimated child po naman is ito yung ipinanganak bago ikasal ang mag-asawa. Ang legally adopted po naman is ito yung ampo ng yumao na merong mga legal adoption papers. At ang panghuli is ang illegitimate child o yung anak sa labas ng yumao. Tama po ang narinig nyo. Kahit po anak sa labas ay meron pong karapatan na magmana sa ari-arian ng yumao. In case po na walang anak ang yumao ay pwede pong maging tagapagmana ang mga magulang or ascendants ng yumao. At kung wala pong direct ascendants o descendants ang yumao, ay pwede po ang mga kapatid at mga pamangkin bilang legal na tagapagmana. After nyo pong ma-determine ang mga legal na tagapagmana, ay kailangan nyo din pong magkaroon ng inventory of assets o yung mga listahan ng mga lupa at ari-arian ng yumao. Kabilang po dito ang una is ang real properties. Ito po yung land and buildings na pagmamayari ng yumao. Pangalawa po is kailangan nyo po ng inventaryo ng mga personal properties ng yumao. Kasama po dito ang mga sasakyan, mga alahas at mga kasangkapan sa bahay. Kasama din po dito ang mga pera sa bangko at iba't ibang investments ng yumao katulad ng stocks, bonds, and mutual funds. Pangatlo is meron bang business interest and rights ang yumao? Meron bang siyang shares or ownership sa mga negosyo? At meron ba siyang mga receivables? At pangapat is mga liabilities and obligations ng yumao. Meron ba siyang mga utang? At meron ba siyang mga hinuhulugan sa bangko? O at meron din ba siyang mga hindi na bayarang taxes na kailangan niyang bayaran? Sa proseso po na ito ay mainam kung kumonsulta kayo o humingi ng tulong sa mga professionals. Pagdating po sa mga batas at mga policies at kung paano nga ba i-handle ang paghahati-hati ng mga ari-arian, ay sigurado akong makakatulong po sa inyo ang mga lawyers at mga real estate brokers. Pagdating naman po sa pagdetermine ng value ng properties, ay sigurado po akong makakatulong sa inyo ang mga real estate appraiser. Pagdating sa financial part, mga taxes, at let's say ang yumao is mayroong ownership sa isang negosyo, ay makakatulong po sa inyo ang isang accountant. Ngayon, kung ang property naman ay hahati-hatiin nyo, kailangan nyo po ng serbisyo ng isang geodetic engineer. Sa next na video po, ay didiscuss ko sa inyo kung paano nga ba ang pagpiprepare sa isang extrajudicial settlement. Kaya, if you want to know more about this process, please don't forget to follow Broker Nelson of Homes Realty. See you po sa next na video.